Hello guys, ito na guys ang ating sagot dun sa katanungan natin kaninang umaga na kung sino ang papalit sa Vice President kung siya ay ma-impeach, no? Siyempre, alam naman natin na kapag yung presidente ay na-impeach, ay automatiko na ang papalit sa kanya ay ang Vice President. Pero what if yung Vice President naman ang na-impeach, sino ang papalit sa Vice President, no? Ito guys ay nasa ating bansa. Kapag ang Vice President ay nabakante o siyempre na-impeach yung Vice President, natural bakante yun, ano? Yung presidente mismo ay magpipili ng nominado, magno-nominate siya ng isang papalit dun sa Vice President galing sa Senate or House of Representatives. So, ibig sabihin kahit ikaw ay congressman, ay pwede kang maging vice president o senador kapag ikaw ay napinili ng presidente, ano? Ito guys ay mangyayari lamang kapag majority ng boto ay pumabor doon sa napili ng presidente, no? Kinakailangan guys, ang mapipili ng presidente ay may edad na 40 or 40 years old. Isang natural born citizen at registered voter. Siyempre, ikaw naman, pwede ba magpolitiko ka na hindi ka natural, ano? At hindi ka rin registered voter. Paano mo iboboto ang sarili mo, di ba? So, yun yung mga katangian guys ng pwedeng maging susunod na Vice President, no? Proseso nito guys, yung presidente nga magno-nominate ng member of Congress or kumbaga ng Senado at ang buong ang dalawang house na ito, yung Senate at Congress, ay boboto ng separate o magkaiba, ano? Ganun yan. Halimbawa si Juan nanalo sa Senate at nanalo rin siya sa Congress, automatic siya yung magiging susunod na pangalawang pangulo or vice president, no? Ang basehan natin ito, ano bang alam natin? Normal lang na tayo, ano? At ito guys, siyempre meron naman tayong mababasa dito sa legal basis na ito. Ito ay nakasulat guys sa Article 7, Section 9 of the 1987 Constitution governs this vacancy. Yan ang nakasulat guys dan sa batas na yan, ano, sa Article 7, Section 9 of the 1987 Constitution. Nalalagay ang ganyang sistema ng pagpili ng Senate ng Vice President kapag ito ay nabakant o nabakante, ano. Halimbawa na lang, no, yung nakaupong Vice President kunwari ay namatay, no, sa sakit, namatay sa aksidente, o kaya nag-resign, o kumbaga ay na-remove, yun nga, impeachment, ano, through impeachment. Ang presidente ay mag-a-appoint ng bagong magiging vice president mula sa Congress. Ang Congress, pwede ito guys sa Senate or sa Congress mismo, ano. Kapag ang pareho o vice president at president ay nabakante, sino naman ang pwedeng pumalit sa kanila, no? Ito guys ay susundan ng Senate President, no? Ano, halimbawa, katulad yan, ang Senate President si halimbawa, na-impeach si Marcos tsaka si kunwari lang to si Marcos na-impeach tsaka si Sara na-impeach. Ang automatic na magiging president ay ang Senate President. At susundan siya ng House Speaker or Speaker of the House of the Representatives, no? Sila yung magiging President, yung Senate President, at yung magiging Vice President ay yung Speaker of the House, no? Ganun yan. Na ay malinaw sa inyo ang ating napag-usapan na kung sino nga ba ang susunod sa napapalit sa Vice President kapag siya ay na-impeach or na-evict or na-remove o namatay sa sakit o sa aksidente, ano. Ang papalit guys ay yung pipiliin ng president, tapos pagbubutuhan nyo ng
both Senate and Congress, no? Dapat majority yung magiging boto niya. Maraming salamat po. Sana ay naintindihan ng ating mga kababayan at ng ating mga manunood. Maraming salamat po. Please like and share. Kapag may mga gusto kayong idagdag, may gusto kayong itanong, ay pwede po kayong mag-comment sa comment section. Maraming salamat po.